Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Tropical Storm Wind Signal number 2 ang pinakamataas na babala na nakataas ngayon sa ilang panig ng bansa dahil sa bagyong Enteng. Sa maraming lugar sa bansa, magdamag ang pag-uulan. Ramdam ang epekto niyan sa ilang kalsada sa Metro Manila na binaha, kabilang ang Las Piñas at Maynila. Maraming lugar na ang walang pasok sa eskwela. Pinapalakas din ng bagyo ang hanging habagat na nagpapaulan sa iba pang bahagi ng Luzon at Visayas. May malawakang baha na sa ilang bahagi ng Samar Provinces dahil sa pag-ulang dala ng bagyong Enteng. Halos 700 pasahero naman sa Bicol Region ang stranded dahil kansilado na ang mga biyaheng pandagat. Balita hatid ni Jomer Apresto. Bumuhos ang malakas na ulan sa Daet Camarines Norte kagabi, bunsod ng bagyong Enteng. Sa ilang kalsada hanggang gutter deep ang baha. Binahari ng ilang kalsada sa Naga City. Ang ilang residente lumusong sa baha para makatawid. Sa Baaw, pinasok ng baha ang ilang stall sa isang tiyangge. Inilagay sa mas mataas na sabitan ng mga paninda para hindi mabasa. Ang ilang kanal at creek naman sa Virac, Catanduanes umapaw na papunta sa mga kalsada. Ang ilang puno nagbagsakan dahil sa malakas na hangin. Sa Albay, pahirapan ng maaninag ang kalsada dahil sa lakas ng buhos ng ulan. Ang ilang bata nagtampisaw sa naipong baha sa gilid ng kalsada. Bumuhos din ang ulan sa Bulan, Sorsogon. Sa Matnog, sumabay sa ulan ng malakas na hangin. Dahil sa masamang panahon, kinansela na kahapon ang mga biyahe ng mga sasakyang pandagat. Sa bilang ng Philippine Coast Guard, halos 700 pasahero ang stranded sa iba't ibang pantalan sa Bicol. Sa Canavid, Eastern Samar naman, kita ang isang lalaking lumulusong sa malalim na baha kasama ang kanyang aso at ilang gamit. Ayon sa kanilang MDRRMO, hindi bababa sa 14 na pamilya ang lumikas. May malawakang baha na rin sa Barangay Lawaan sa San Roque, Northern Samar. Stranded ang ilang residente. Ayon sa Pag-asa, tuloy-tuloy ang masamang panahon ngayong araw sa Bicol Region at Eastern Visayas dahil sa bagyong Enteng. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tumaas na po sa 17 meters ang water level sa Marikina River. Batay po yan sa update ng Marikina City Rescue. Nasa second alarm ito kaya pinapayuhan na ang mga residenteng malapit sa ilog na lumikas na. Itataas sa third alarm ang Marikina River kapag nasa 18 meters na ang water level. Dahil sa pananalasa ng bagyong Enteng, kanselado nga po ang mga klase sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong Lunes. Ayon sa Presidential Communications Office, walang pasok ang lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa Metro Manila. Sinuspindi na rin ang trabaho sa lahat ng tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila ngayong araw. Kinansela rin ng mga LGU ang mga klase sa lahat ng antas sa Bulacan, Cavite, Rizal, Quezon Province, Northern Samar, Camarines Norte, Naga, Camarines Sur, Kidapawan, Cotabato at San Pascual, Masbate. Gayon din sa ilang bahagi ng Sorsogon Province tulad ng Sorsogon City, Bulusan, Pilar, Casiguran, Santa Magdalena, Matnog, Castilla at Magallanes. Tutok lang po dito sa GMA Integrated News sa telebisyon, radyo o online para sa latest na anunsyo ng suspensyon ng klase o trabaho. Abiso naman sa ating mga motorista, suspendido ngayong araw ang Expanded Number Coding Scheme sa Metro Manila. Ayon po yan sa Metro Manila Development Authority o MMDA. Ingat po sa pagmamaneho mga kapuso. May gumuhupong pader sa Cainta, Rizal kaya may mga binaha sa apektadong lugar. Dahil dyan, hindi po natin kasama rito sa studio si Connie Sison. Kuha tayo ng detalye sa kanya. Good morning, partner. Kumusta? Maulang umaga, partner. Mabagyong umaga sa inyong lahat, mga kapuso. At ito nga, may mga nakakalap tayong impormasyon dito sa may area ng Cainta, Rizal na isa hong village, particular yung Eastville, ay may bumagsak na pader, doon sa kanilang perimeter wall. Bumagsak po dyan. At ito po ay naging dahilan kung bakit mabilis na tumaas ang tubig baha dito po sa mga area naman ng Cainta, Rizal mula sa Antipolo.
Alam naman natin, ang bulibundukin ng Rizal partner ay Kung sa talagang mukit, sing istoryaan kapag ninyo, ito kid. ay nagbuhos ng matinding ulan, dire-diretso ito dito sa mas mga mabababang lugar. Pero itong particular na rason ng pagbagsak ng perimeter wall ng isang village nga dito sa Cainta Rizal ang siyang nagdulot ng mabilisang pagbaha dito po sa iba't ibang mga other villages na karatig lamang nito, no? So ang nakikita natin kanina dun sa pag-ikot-ikot natin, partner, merong ilang mga residente no na sa kasalukuyan nire-rescue, no? Particular na yung mga nagko-commute. Hindi na sila makalabas no ng Marcos Highway patungo sana sa kanilang mga trabaho. Kaya ang ginagawa na lamang nung mismong inisyatibo ng Cainta Rizal na rin ay nagpatawag na sila ng mga fire truck no, para isakay yung mga residente. Papasok naman ng kanilang mga tahanan sa loob ng village na may baha na rin. At balita natin kanina, maabot na mula tuhod at kanina may mga narinig din tayo, partner, na doon sa isang area no, na kadalasan talagang binabaha ay umaabot na nga hanggang baywang. Ano? So hindi na talaga ngahats pa yung mga sasakyan na makalabas patungo doon sa labas ng Marcos Highway sa taas na rin ng baha. Mismo mga SUV na ito, partner, malalaki ng sasakyan, ano, ay naduwag. Dahil siguro nakita nila na dami na rin nagbabalikan at wala nang mga ngahas pa na talagang sumuumpa din sa baha. No? First time, particular na dito sa area ng Eastville, according to mga residente, na talagang binaha sila. No? Dahil sa pag-ragasa naman ng tubig mula sa Antipolo dahil dun sa nabuwal na pader nila. So mabilis no na kumalat ito dun sa mas mga ibang karatig villages na tumaas yung tubig, partner, no? Hindi inaasahan yung mga dating mga hindi binabahang faith, no? Ay ngayon bahang-baha at wala talagang magawa kundi manatili na lamang sa loob ng bahay at kanya-kanyang linis ng tapat no ng kanilang mga bahay, partner. Particular na itong mga basurahan ano, na iniangat ng baha dahil mataas na nga yung baha, iniangat na yung mga basurahan sa tapat ng mga bahay at siya namang lalo pang nagpatindi ng pagbaha dahil yung mga basura, partner, ang siyang pumunta doon sa drainage at lalo hong hindi makahupa yung baha dahil nabarahan na rin. Ano? So, etong mga ganitong scenario, partner, ang nagpapahirap ngayon sa marami sa ating mga kababayan dito naman sa Cainta Rizal at mga karatig na mga villages. At isa pang balita natin, ano, nakikibalita rin tayo from time to time doon sa mga nagre-rescue. Sinasabi nga nila, kung dito daw sa area ng Eastville, doon sa mga kahabaan po ng mga villages, Kingsville, may Infilindes, patungo dyan, naka-fire trucks pa, kaya pang mag-rescue. Doon daw sa area naman ng Village East, Bangkana, ang kanilang ginagamit dyan. Sanay naman na sila doon. Ano? Sabi nga nila talagang pagka hindi tumitila ang ulan, tuloy-tuloy din ang kanilang pangamba. At alam na nila kung anong gagawin nila. Pero yung iba kasi hindi inaasahan dahil mabilis nga yung pagragasa ng tubig, partner, dahil sa effect na nabuwal, no, na pader. Partner, So yung inaasahan dapat, partner, tapusin ko lang, yung inaasahan sana, partner, na mabilis lang na paghupa. Ngayon, within 10 minutes, nagulat ang lahat doon na mabilis na tumaas ang baha. Yun na nga. Yun na nga, sana itatanong ko, partner, kung sa ngayon ba bumababa yung baha o dahil tuloy-tuloy yung ulan, tuloy-tuloy pa rin yung pagtaas sa partner? Yes, partner. Unfortunately, ganyan ang nakikita natin. Ano? Kanina, ang tubig baha dito sa may area ng ilang mga streets, no, doon sa mga nadaanan natin, gutter deep. Ngayon, at hanggang tuhod na, doon sa mga area na hindi ito binabaha usual, hanggang tuhod na. Pero ngayon, mukhang mas tumataas pa. Nakikita ng mga residente yan, doon sa paglilinis nila, no, yung mga nakabota sila initially, pero pati yung mga nakabotang residente, pasok na rin yung tubig baha doon sa bota nila dahil sa taas ng tubig. At ito pa yung paalala lamang din, ano, doon sa mga naglilinis po ng mga areas dito sa Cainta Rizal. Alam naman po natin na ito po ay dating mango farm. Ngayon, partner, may mga insidente na rin tayo na nakuha ng yung mga logs, no? Natanggal yung mga puno na iba dahil sa lakas ng hangin kaninang madaling araw, bumagsak din. At unfortunately, doon sa mga logs na yon, may nakuha po 2 sawa. So ingat na rin po tayo, no? Naglalabasan din, pati syempre, yung mga ayaw malunod na mga ahas at kung ano-ano pa. So ingat po tayong lahat, lalo na sa leptospirosis, paalala rin yan ng mga residente. Sana nga daw, doon sa mga areas, partner, no, particular, Cainta Rizal, na nadaanan natin, Marikina, lahat ng mga areas na alam namang binabaha na, yung mga barangay tanod, barangay captain na ang magkusang pumunta sa bahay-bahay para magbigay ng doxycycline. Yun po ang
hinihilingan ng mga ilang residente na kausap natin. Ayun na nga, ingat na lang po kayo at sa mga po pwede magtrabaho sa bahay, gawin na muna yon at wag ng mga has na lumabas. Maraming salamat at ingat kayo, Connie. Salamat, partner. Ingat po lahat. Si Connie Season po nag-uulat kaugnay sa gumuhong pader sa Cainta, Rizal. Nanalasa rin ang bagyong Enteng sa Quezon Province. Simula pa kahapon ang malakas na buhos ng ulan sa bayan ng Tagkawayan. Dagdag pa ang malakas na hangin kaya nabuwal ang ilang puno sa kahabaan ng Quirino Highway. Nagka-traffic tuloy dahil dyan. Saktong may dalang itak ang isang motorista kaya pinutol nila ang malalaking sanga na humambalang sa kalsada. Patuloy naman ang monitoring ng mga otoridad sa mga landslide at flood-prone area sa Quezon Province. Sa ibang balita, nakapagdiwang pa rin ang anibersaryo ang Kingdom of Jesus Christ sa kabila ng paghuhukay umano at iba pang aktibidad ng pulisya sa kanilang compound bilang paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Depensa ng PNP, lehitimo ang lahat ng kanilang operasyon sa compound. Balita hatid ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV. 39th anniversary ng Kingdom of Jesus Christ. Pero di nila nagamit ang KOJC Cathedral para sa selebrasyon dahil binawalan daw sila ng PNP ayon sa abogado ng grupo na si Attorney Israelito Torion. Sa harap ng Kingdom sila nagdiwang. Same lang sir, happy kami. Sa among feeling sir, walay na iba, kundi we're so blessed. They have to celebrate it peacefully and so we agree with that. Tila kinokontrol at inuukupa na umano ng PNP ang KOJC sa kabila ng Temporary Protection Order ayon kay Attorney Torion. Sinubukan ng GMA Regional TV na kunan ng pahayag ang PNP pero wala pa silang tugon. May kuha ring video ang taga KOJC na ginawa umanong command post ang cathedral. Itinatanggi ito ng pulisya. No, there's a yellow line. May yellow line. So, there's ongoing investigation. Naging command center daw yung cathedral. Command center? Cathedral? No, the command center is nasa region. Sinubukan din daw ng PNP na maipuslit umanong pampasabog sa loob ng KOJC. Ayon kay Torion, isa itong can grenade na naharang daw ng KOJC members at ng isa sa kanilang abogado. Okay, yung can grenade, can you confirm that? Hindi, hinahanap po kung sino. They cannot even pinpoint it. Pero just the same, mali yun. Pero nakuha na yun ang video na nakapulis. I don't know. Ini-investigate naman namin. Nauna na rin kinwestiyon ng KOJC ang pagpapapasok ng mga kahon at iba pang kagamitan ng PNP sa loob ng compound na hindi idinadaan sa scanner. Sagot ng Pro 11. This is a legitimate police operations and there is a necessity, for example, in this case, yung mga troops on the ground that meron tayong operational secrecy to protect the integrity of the operations, to protect the secrecy of the operations. There's a certain level of secrecy in the operations. Naglabas din ang legal team ng KOJC ng larawan. Malalim na hukay sa basement umano ng JMC building sa KOJC compound. Sabi ni Attorney Torion, gusto niyang kumpirmahin kung si PNP Chief General Romel Marbil ang nag-utos ng paghuhukay. Sa isa pang video ng KOJC, may mga tunog na mga drilling equipment at mga tao sa gusali. Sinagot naman ito ng PNP. Wala kaming information tungkol dyan, and then hindi rin lahat ng mga tactical and strategic movements ay pinapaalam para po hindi na ma-jeopardize ang operation namin. Are you really going into the bunker of Pastor? No information on that. What are other ways you employ? Other ways is human intelligence, reliable source of information, and of course, the technical support that we are getting that are being used by our police officers. Kent Abrigana ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kakasimula pa lang ng bare months pero taas presyo agad sa liquefied petroleum gas o LPG ang bumungad sa mga consumer. 55 centavos ang dagdag singil sa kada kilo ng LPG ng Petron at Sulaim. Ito na ang ikatlong sunod na buwan na nagpapatupad ng taas singil ang mga kumpanya. Sa tansya ng Department of Energy, nasa 840 pesos hanggang mahigit 1,000 pesos ang presyo ng kada 11 kilogram na tangke ng LPG sa Metro Manila. Ito ang inyong Regional TV News.
Ihahatid na ni Chris Zuniga ang mga balitang nakalap ng GMA Regional TV sa Luzon. Chris? Salamat, Rafi. Huli sa CCTV ang pagnanakaw sa takip ng kanal sa harap ng isang tindahan sa Calabanga, Camarines Sur. Sa Mangaldan, Pangasinan naman, nagtamo ng bali sa paa ang isang rider matapos na sumalpok sa kotse. Ang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Marahang binabagtas ng puting kotse ang kalsada sa barangay Malabago sa Mangaldan, Pangasinan nang may dumating na motorsiklo at sumalpok sa likuran nito. Sumemplang ang rider. Agad namang nadala sa ospital ang rider na nagtamo umano ng fracture sa paa. Ayon sa barangay, patuloy ang kanilang paglalagay ng mga babala sa mga itinuturing na accident-prone area sa lugar. Paalala ng autoridad, laging maging maingat sa pagmamaneho. Kahit na anong gawin namin dito sa barangay, na malinaw na yung kalsada, may mga ano na dyan, may mga signage. Tapos kung talagang yung mga driver hindi talaga sila maingat, talagang ma-aksidente sila. Nahuli kam ang pagbangga ng lalaking nakamotorsiklo sa isang SUV sa bahagi ng National Road sa barangay Minante 2, Kawayan City, Isabela. Sugatan ng rider na agad dinala sa ospital. Ayon sa pulisya, handang driver ng SUV na makipag-ayos at magbayad sa gastusin sa ospital ng biktima. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Makikita ang pagparada ng isang kotse sa harap ng isang tindahan sa Calabanga, Camarines Sur. Ilang sandali lang, bumaba ang lalaking sakay nito at dahan-dahang binuhat ang bakal na takip ng kanal. Isinakay niya yan sa sasakyan at tuluyang umalis. Ang bala ko po na palampaso na lang. Kaso medyo nakaka-alarma po. Kung uro-utruhon niya po, lugod. Siyempre ribayan mi. Pag tigribayan mi, baka hapiton niya na naman, pinalampas mi lang po. Nabiktima na rin daw ang may-ari ng tindahan ng parehong pagnanakaw ng bakal noong 2022. Aalamin ng Calabanga Police sa LTO ang pagkakakilanlan ng may-ari ng sasakyan. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sugatan naman ang dalawang rider matapos magkabanggaan sa isang kalsada sa Dasmariñas, Cavite. Sa CCTV footage, kita ang pagtawid ng motorsiklong yan sa kalsada sa Barangay Santa Fe. Maya-maya lang dumating ang isa pang motorsiklo at hindi na nakaiwas sa tumatawid na motorsiklo. Tumila po ng mga rider. Tinulungan sila ng mga residente para ma-rescue at madala sa ospital. Nag-uusap na ang magkabilang panig. Mga kapuso, iba't ibang bahagi ng Luzon ang nasa ilalim ngayon ng Tropical Cyclone Wind Signal dahil sa Tropical Storm Enteng. Ayon sa Pag-asa, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa northeastern portion ng Camarines Provinces. Ilang bahagi ng Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, eastern portion ng Isabela, northern portion ng Aurora, buong Pulilio Islands, eastern portion ng Quirino, northern portion ng Apayao, at eastern portion ng Kalinga. Signal number 1 naman dito po sa Metro Manila, Batanes, Ilocos Provinces, eastern portion ng Pangasinan, buong Abra, mga nalalabing bahagi ng Apayao at Kalinga, buong Mountain Province, Ifugao, Benguet, rest of Isabela, rest of Quirino, buong Nueva Vizcaya, rest of Aurora, buong Nueva Ecija, eastern portion ng Pampanga, eastern portion ng Bulacan, buong Rizal, Laguna, eastern portion ng Batangas, nalalabing bahagi ng Quezon, Marinduque, rest of Camarines Sur, buong Albay, Sorsogon, Catanduanes, at northern portion ng Masbate, kasama na po ang mga isla ng Ticao at Burias. Nakataas din ngayon ng red rainfall warning sa Camarines Norte at Quezon. Seryoso po ang banta ng baha at landslide sa mga nasabing probinsya. Orange rainfall warning naman dito sa Metro Manila kasama ng Laguna, Batangas, Cavite at Rizal. Yellow rainfall warning naman sa Bulacan, Bataan, Camarines Sur. Posible rin po ang pagbaha sa nabanggit na mga lugar. Habang itinaas po ang rainfall advisory sa ilang panig ng Palawan, Occidental Mindoro, Antique at Aklan. Tatagal po ang mga nasabing babala hanggang alas 11 ngayong umaga. Huling namataan ng Pag-asa ang sentro ng Bagyong Enteng sa layong 115 kilometers east-northeast ng Infanta, Quezon. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 75 kilometers per hour. Mamayang hapon o gabi, posibleng maglandfall na ang bagyo sa Isabela o Cagayan. Maaari rin itong tumama sa Babuyan Islands.
Sabi po ng Pag-asa, posibleng lumakas pa ang bagyo hanggang typhoon category pero ito'y kapag nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Sa darating na Miyerkules o Huwebes, maraming lugar po sa bansa ang inuulan ngayon dahil hinahatak ng bagyong Enteng ang hanging habagat. Dahil dyan, bukod sa mga lugar na may wind signal, magiging maalon din po at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga baybaying sakop ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at sa Bicol Region. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, halos buong bansa ay uulanin sa mga susunod na oras. Higit na apektado ang Luzon, kasama na po ang Metro Manila. Posible ang intense to torrential rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Samantala, lumikas na ang ilang residente sa Marikina kasunod nga po ng patuloy na pagtaas ng level ng tubig ng Marikina River. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Dano Tingkungko. Dano! Rafi, bago yan, update muna tayo sa kasalukuyang antas ng ilog sa Marikina na kasalukuyang nasa 17.1 meters. At dahil sa magdamag na malakas na ulan na epekto ng bagyong Enteng, naging mabilis ang pagtaas ng tubig. Unang sumampa sa first alarm na 15 meters ang ilog kaninang 7:51 a.m. at mabilis yung naging pagtaas nito sa mga sumunod na minuto hanggang sa umabot sa second alarm ng bandang alas 9 kanina na hudyat na maghanda na sa posibleng paglikas lalo na dun sa mga nakatira malapit sa ilog. Sakaling sumampa, wag naman sana. Pero kung sakali lang na sumampa ng 18 meters ang ilog o palatandaan ng ikatlong alarma, nangangahulugan na ito ng sapilitang paglikas. So ibig sabihin, para dun sa mga nakatira malapit sa ilog, kailangan nang umalis whether you like it or not. At sakaling may mga kailangan ng rescue, ay tumawag lang daw sa Marikina Rescue 161 hotlines. Yung mga numero na yan naka-flash sa mga oras na ito. Sa ulat naman ng Super Radio DZBB, agad na pinabuksan ni Marikina Mayor Marcy Chodoro ang mga evacuation center para sa mga residenteng lilikas. At sa Malanday Elementary School nga, maraming residente ang naroon na. Naalala raw kasi nila yung kanilang mga karanasan nung nanalasa ang bagyong Karina kung saan abot bahay ang taas ng tubig baha. Mabuti na raw na maging maagap at maging ligtas kesa magsisi sa huli. So ngayon, sa mga oras na ito, nandito tayo sa mismong gilid ng Marikina River, dito sa may Santo Niño area, kung saan, kung nakikita ninyo, ito na yung isa sa mga senyales na umabot na sa 17 meters, yung ilog na medyo paakyat na yung tubig dito sa taas, pero hindi pa naman yan mangyayari hanggang sa umabot yan ng second alarm. Pero yung daanan dito hindi na pwedeng ikutan ng mga sasakyan na gustong umikot dun sa kabilang side, yung JP Rizal naman. Marami din mga residente dito, lalo na yung mga nakatira dito na malapit at yung mga negosyo na nandito rin sa tabi ng ilog, ang matyagang nagbabantay sa galaw ng ilog para din alam nila kung ano yung kanilang susunod na magiging hakbang. Rafi. Dano, kumusta yung panahon dyan? Na mahangin pa ba at madilim pa o makulimlim pa ba dun sa upper portion ng Marikina na posibleng magdulot ng mas marami pang ulan patungo dyan, Dano? Okay, ngayon definitely makulimlim. Actually, madilim. Pero hindi katulad halimbawa nung karanasan natin nung bagyong Karina na maghapon na talagang malakas yung ulan. Ngayon, yung ulan medyo sabihin na natin parang malakas na tikatik, parang ambon na medyo malakas, pero hindi talaga katulad nung Karina na talagang dire-diretso yung ulan. Ang mas nararanasan dito, yung hangin na malakas, na syempre palatandaan yan nung bagyo. Ang inaalala ngayon ng marami mga taga-Marikina, hindi lang talaga yung ulan dito sa Marikina, pero ang mas inaalala ngayon ng karamihan sa mga taga-Marikina, full disclosure lang, taga-Marikina din ako, yung tubig na galing sa Rizal.
So, yung ulan na galing sa Antipolo, Montalban, Buso-Buso sa ibang mga lugar, yung ulan na yon, yun yung dumediretso dito sa Marikina River. So, kahit na sabihin natin, hindi umulan dito sa Marikina, pero malakas naman ang ulan sa Rizal, yun ang magpapataas ng tubig dito sa Marikina River at yun ang makakaapekto dun sa mga nakatira, lalo na dun sa mga nakatira malapit dito at yung mga merong negosyo malapit dito sa Ilo. Grabe. Ayun na nga. At ingat kayo dyan. Maraming salamat. Dano Tingkungko. Ilog na ito na bahagi ng Marikina River. Ang pag-ulan na naranasan dito ay nagsimula kagabi, mga alas 10 ng gabi pa, no? At hanggang ngayon, ganito, malakas ang ulan, may kasamang malakas na hangin, at ganyan ang eksena, dire-diretso ang tubig, malakas ang agos. Yan muna, latest mula rito sa Rodriguez Rizal, EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Doble perwisyo para sa ilang taga-sityo Laan sa Rodriguez Rizal. Ang sapa kasi roon may kasama pang sandamakmak na basura. Sa isang video, tila wala ng tubig at halos basura na ang laman ng sapa. Kwento ng uploader, ginagawa raw kasing tapunan ng mga basura ng mga kalapit na sityo ang kanilang lugar. Nangangamba sila na baka umapaw ito at umagos sa kanilang mga bahay ang maraming basura ngayong may bagyo. Kaninang madaling araw naman, halos hindi na maaninag ang ilang daan sa Rodriguez dahil sa lakas ng ulan. Bumuhos din ang malakas na ulan sa Antipolo. Sa latest weather bulletin ng Pag-asa, kasama ang lalawigan ng Rizal sa mga nasa ilalim ng Storm Signal number 1. Kaugnay ng epekto ng bagyong Enteng na nagpabaha sa ilang lugar, kausapin natin si Office of Civil Defense spokesperson Edgar Posadas. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Ay, Sir Rafi, magandang umaga po at isang ulan pero ligtas na umaga po sa inyong lahat at sa lahat po nanonood at nakikinig sa inyong programa. Yun nga po. Gaano po kalawak yung apektado ng pagbahang dulot po ng bagyong Enteng dito po sa Metro Manila? Nako, halos yun pong buong Metro Manila. Kaya nga po tayo, Sir Rafi, kaya po tayo nagdeklara na po na walang pasok sa lahat ng pampublikong paaralan at opisina po ng gobyerno para po kasi ang safety po ng ating mga kababayan ang talagang paramount sa atin at iniiwan naman po natin sa mga private entities yung kanilang deklarasyon po para sa kanilang mga empleyado, sir. Mm-hmm. Sa ngayon po ba may mga naitala ng casualty dahil dito sa masamang panahon? Meron pa lang pong naiulat, sir, pero these are still for confirmation. Isa po yung naapektuhan or natabunan ng landslide kahapon sa Cebu at meron din po tayong isa sa Bicol, sir, na kinukumpirma po natin pareho. Other than that po, wala naman po tayo sa awa ng Diyos, sir, na i-report pa na casualty, sir. Mm-hmm. Bakit po Metro Manila lang yung may suspension o pinag-aaralan pa po ba yung ibang lugar? Hindi po. Meron na rin pong mga suspensions outside Metro Manila, sir, and we leave that to our regional our Dream C and the local government units. We are closely in touch po with the local government units ng iba't ibang region. Simula po kahapon dito po sa Region 7, Region 8, Region 5, Region 4A, Region 4B, dito po sa Metro Manila, Region 3 po, at yun pong dadaanan niya kanina po nung ini-interview yung Pag-asa. Dito po sa Northern Luzon, Regions 1 and 2, sir. Kumusta po yung evacuation effort sa mga lugar na matinding naapektuhan ng bagyong Enteng? At meron po ba mga preemptive evacuation na ginawa? Kasi, syempre, pinakamahirap yung mag-evacuate kapag kasagsagan na ng malalakas na ulan at hangin. Opo, meron po. Kagaya dito po sa Region 5, at inuulat po yun ng ating regional director kanina. Kausap ko po siya, si Director Yukot. Hindi ko pa lang po makuha yung eksaktong number, sir. Ipagpaumanhin ninyo dahil nagre-responde pa tayo. But as we speak again, in the next few days, siguro po mabibigay ko yung datos na yun, sir. Mm-hmm. Sa ngayon po, batay po sa initial assessment, maialin tulad ba ito sa bagyong Karina noong July 24? Hindi pa po tayo medyo, sabi nga po ng ating mga... I am no expert on this. Sabi nga po ng Pag-asa, there are no two bagyo na magkapareho, two typhoons na magkapareho. Ito po kasing although kapareho po nila, they both enhanced yung habagat. Kaya dalawa po ang
ang ating binabantayan ngayon. Sa Eastern Seaboard natin ngayon, yung ating pong bagyo, si Tropical Storm Enteng na posible pa pong umabot sa Severe Tropical Storm, no? At typhoon category paglabas niya sa Philippine Area of Responsibility. At siyempre po, binabantayan din natin on the western side, sa Rafi, no? Yung sa Zambales, Bataan. I'm from Zambales po, so talagang binabantayan po natin yung western side ng Luzon, kasama po yung western side ng southern Luzon, no? Yung Mindoro provinces, at saka Batangas po, Cavite. Yun po yung mga, and of course yung western Visayas po dahil sa epekto naman po ng habagat, sir. Ayun na nga po. At in any case, kahit ano po yung status siguro ng bagyo at ng habagat, mag-ingat at mag-monitor yung ating mga kababayan sa mga balita. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat, Sir Rafi. Mabuhay po kayo at magandang umaga po. Si OCD spokesperson, Director Edgar Posadas. Muling binangga ng barko ng China Coast Guard ang BRP Teresa Magbanwa ng Pilipinas sa Escoda Shoal nito pong Sabado. Sa kabila nito, nanindigan ng Philippine Coast Guard na mananatili roon ang kanilang barko para bantayan ang umano'y reclamation activities ng China. Balitang hatid ni Von Aquino. Pwedeng lusutan ng isang tao ang laki ng butas na ito sa BRP Teresa Magbanwa. Nilikha yan ng 3 beses na pagbangga ng China Coast Guard Vessel 5205. Sa mga kuha ng Philippine Coast Guard, makikita ang iba pang pinsalang tinamo ng barko. There's a damage on the bridge wing and also on the freeboard of the 9701. There is this hole that also was a result of a direct ramming conducted by the China Coast Guard and also on this part. Nag-iisa lang sa Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa ng palibutan ng 3 barko ng China Coast Guard, 5 Chinese militia vessels at 2 barko ng People's Liberation Army Navy. Hanggang dikitan at banggain ito ng China Coast Guard Vessel 5205. Umikot ito sa kabinangga muli ang ating barko. Hawak. Sira ang plan nila. The Chinese Coast Guard carried out dangerous maneuvers despite of being unprovoked. Walang nasaktan sa mga sakay ng barko na patuloy pa ring pinaliligiran. Base sa post sa X ng maritime security expert na si Ray Powell, makikita ang mahigit 15 Chinese vessels ang nakapalibot sa BRP Teresa Magbanwa. Ang pagbangga na kinondena ng Amerika, Japan, Australia, New Zealand at UK, ikalimang pangharas na ng China sa operasyon ng Pilipinas sa loob ng ating exclusive economic zone nitong Agosto. Ang China Coast Guard, PCG, ang sinisisi. Naglabas pa sila ng sariling video para ipakitang barko raw natin ang sadyang bumangga. Muli ring binalaan ng China ang Pilipinas. Dapat daw tanggalin ang ating barko roon dahil nalalabag daw ang kanilang soberanya. Mas nakakagalit talaga. Pag may nagsasabing tayong bumangga, parang how crazy that argument is, no? Minuto na nga lang 4 minutes nga lang ang pag-itan, binangga ulit tayo. For people, no, who are arguing, I think it's very frustrating, lalo na kapag makikita natin sa social media ay kapwa natin mga Pilipino, no? Or worse yet is yung dating part pa ng gobyerno. Noon pang Abril, nasa Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa na ipinadala roon sa gitna ng umano'y reclamation activities doon ng China. Kabaliktaran naman ang laman ng ipinalalabas ng China sa kanilang inilabas na dokumentaryo sa Escoda na tinatawag nilang Xian Binjiao. Hindi raw nila sinisira ang mga bahura roon. Anila, ang mga aktibidad daw ng Pilipinas ang sumisira sa kapaligiran doon. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng PCG kaugnay rito. Pero giit ng PCG, hindi aalis doon ang BRP Teresa Magbanwa. We will still hold the line and we will maintain our presence in Escoda Shoal. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Na biktima ng basag kotse mode sa London, United Kingdom si Miss Universe 2018 Catriona Gray. Sa IG story ni Kat, ipinakita niya ang basag na bintana ng kanilang sasakyang nakapark. Kwento ni Kat, bumili raw sila ng lunch noong oras na yon bago pumunta sa airport. Kasama raw sa mga natangay ang mga passport nila ng kanyang mga kasama, pati ang iba pa nilang gamit. Base sa mga naunang IG post, kasama ni Catriona sa kanyang Europe trip ang kanyang mga magulang.
Tila nasiraan lang ang motorsiklong yan na tinutulungan ng isa pang rider sa Maynila. Pero ang dalawang lalaki pala, mga motor napper ayon sa pulisya. May kasabwat pa umano ang dalawang suspect na tagatingin kung may checkpoint ba sa kanilang daraanan. Sa tulong ng CCTV, naaresto ang tatlo. Itinuro nila ang kinaroroonan ng motorsiklo pero wala na ang ibang parte nito. Inaalam na kung ninakaw rin ang dalawang motor na ginamit ng mga suspect sa krimen. Hindi sila nagbigay ng pahayag. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa New Anti-Carnapping Act. Dahil pa rin sa bagyong Enteng, naglabas ang PHIVOLCS ng Lahar Advisory para sa Bulkang Mayon. Pinaalerto ang mga residenteng malapit sa Mayon Volcano dahil sa posibleng lahar flow na dulot ng pag-uulan. 14 na bayan sa Albay ang posibleng maapektuhan ng lahar. Kasalukuyan pa rin nakataas ang Alert Level 1 sa Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer radius na Permanent Danger Zone ng Mayon. Sa puntong ito, humingi po tayo ng latest forecast tungkol sa bagyong Enteng. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa lahat po nating mga taga-subaybay. Nasaan na po ngayon yung bagyong Enteng sa mga oras na ito? Rafi, sa ngayon yung sentro ng bagyo sa Enteng nasa dagat pa rin at kaninang alas 8 ay nasa around 75 kilometers or rather 100 kilometers north-northwest ng Daet, Camarines Norte. Napanatili Enteng yung lakas nito, maximum wind ay 75 kilometers per hour malapit sa gitna. Yung pagbugso naman aabot hanggang 90 kilometers per hour. At sa kasalukuyan, Chris? Yes? Go ahead po. Apa. Yes, sir. Go ahead po, medyo naputol lang po kayo. Okay. So sa ngayon, hindi pa tumatama sa anumang bahagi ng ating bansa ang bagyong si Enteng. Pero inaasahan nga natin na in the next 3 to 4 days ay nasa loob pa rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility. And possibly by Wednesday evening to Thursday early morning ay lalabas ito sa northwest boundary ng PAR. Nananatili itong banta sa mga kababayan natin, lalong-lalo na dito sa silangang bahagi ng Luzon, habang yung patuloy namang pinag-iibayang habagan ito ay posible pa rin magdulot ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila at sa ilang lalawigan ngang nasa kandurang bahagi ng Luzon sa susunod na 2 hanggang 3 araw, Rapi. Opo, obserbasyon po ng ilan, mabilis yung pagbaha at pagtaas ng tubig gaya po sa Marikina River. Gaano karaming ulan na po ba yung ibinuhos ng bagyong Enteng sa mga nakalipas na oras? During the last 24 hours, Rapi, simula kahapon ng alas 8 hanggang kaninang alas 8 ng umaga, alas 8 ng umaga kahapon hanggang alas 8 ng umaga kanina nga ay nasa around less than 60 millimeters naman ang mga naitala nating paulan sa 3 station natin, monitoring station, dito sa Metro Manila. So mas konti pa rin po ito, no, kumpara sa mga naging paulan ng pinag-ibayang habagat last July 24. But we're not ruling out the possibility, gaya nga na nabanggit ko kanina, in the next 2 to 3 days, posible pa rin pong makaranas, hindi lamang Metro Manila, kundi yung mga lalawigan din. Nakararaming lalawigan, lalo na sa kandurang bahagi ng Luzon, yung mga pag-ulan ng habagat pwede pong maranasan in the next 2 days. Linawin ko lamang po dito sa buong Metro Manila, ano po yung typhoon warning signal at hanggang anong oras po natin mararanasan ito? Sa ngayon, Rafi, nakataas ang warning signal number 1 dito sa Metro Manila, no? At posibleng ngayong araw ay hindi natin aalisin itong warning signal number 1. Posible tayong makaranas sa mga minsan-minsan pagbugso ng hangin at yung mga pag-ulan dulot ng pinag-asamang epekto nitong bagyong si Enteng at ng habagat. Bukod po dito sa habagat, may iba pa ba kayong mga sama ng panahon na nakikita? Well, sa ngayon po ay ito lang ang nakikita natin posibleng maka-apekto in the next 2 to 3 days sa ating bansa, no? Ang bagyong si Enteng na inaasahan natin patungo dito sa kikilos, patungo dito sa Hilagang Luzon, habang yung habagat naman patuloy na makaka-apekto sa mga lalawigan naman sa kanlurang bahagi ng Luzon in the next 2 to 3 days. Ginoong Perez, pag mga ganitong pagkakataon, hindi minsan talaga naiyahan tulad, hindi ba, sa mga naranasan ng mga bagyo. Ano ang kaibahan nito sa bagyong Enteng, sa nagdaang bagyong Karina? Well, Rafi, kung titingnan natin, si Karina is naging mas malakas ito at mas malayo ang sentro nito sa kalupaan ng ating bansa. Kung titingnan natin, halos may pagkakaparehas yung inaasahan natin pagkilos ni Enteng sa naging pagkilos ni Karina at ganun din may epekto rin ito sa habagat. Pero it's too early to tell kung magiging mas madami pa yung paulan na pag-ibayuhin itong dala ng pinag-iba weather advisories
rainfall warning advisories at maging yung tropical cyclone bulletin natin. At patuloy din tayo magipag-ugnayan sa mga iba't ibang ahensya ng paamalan para sa patuloy nating disaster preparedness and mitigation efforts. Ulitin lang po natin, the next 3 days, yun ang crucial, hindi ba? Kung lalapit or maglalandfall itong bagyo. So anong mararanasan ating mga kababayan, lalo na sa Northern Luzon? Ginoong Chris? Cagayan, Aurora in the next 2 to 3 days. Pero tingnan na natin yung worst case maglalandfall. No? So, kung ito panahon, mga pag-ulan na pwedeng magdulot ng mga pagbaha-pagguho ng lupa, mga malalakas na hangin na pwedeng makasira ng mga iba't ibang istruktura, makapagpatumba ng mga halaman, poste ng kuryente, at yung... Okay. Anyway, siguro mag-monitor na lang tayo sa mga balita and of course sa website ng Pag-asa. Maraming salamat po sa inyong oras, Pag-asa Assistant Weather Service Chief Chris Perez. Ito ang inyong Regional TV News. Ito na mga balita ng GMA Regional TV mula sa Visayas at Mindanao. Kasama natin si Cecil Kibod Castro. Cecil? Salamat, Rafi. Sumabit sa overpass at nahulog ang isang container van sa Zamboanga City. Sa Haro, Iloilo naman, 100,000 pisong halaga ng pera at gadgets ang natangay ng akyat bahay. Ang may init na balita hatid ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Sa bintana, dumaan ang babaeng yan papasok sa isang bahay sa Haro, Iloilo City. Hindi siya residente roon, kundi isa palang magnanakaw. Ayon sa Iloilo City Police Station 3, 3 cellphone at wallet na may lamang 15,000 pesos ang natangay ng kawatan. Sa kabuuan, aabot daw sa 100,000 pesos ang halaga ng mga nakuhang gamit. Subong at large pa siya, pero na lang ang i-identity kay may may CCTV magkita kag na-identify naman ang iyang ngalan. So na lang ang totoo diyan na lang ang ngalan ng aton ginakuan. Ginapangita. Iniimbestigahan rin ng pulisya kung saan niya ibinenta ang mga ninakaw na gadget. Huli cam sa command center ng Mandaue City ang biglang paglipat ng lane ng isang minibus. Nabundol nito ang 4 na iba pang sasakyan. 5 tao naman ang sugatan. Sa inisyal na investigasyon ng traffic management, iginiit ng driver ng minibus na nawalan siya ng kontrol. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente. Sumabit ang isang container van sa overpass malapit sa isang paaralan sa RT Lim Boulevard sa Zamboanga City. Nadaganan ng nahulog na container ang 2 motorsiklo na nasa likod nito. Swerteng nakaligtas ang mga sakay na motor at nagtamo lang ng minor injuries. Nasira naman ang isa pang sasakyan na nasa kabilang lane. Walang pahayag ang driver ng truck. Ayon sa pulisya, aakuin ng kumpanya ang gastusin ng mga nasirang sasakyan at pagpapagamot sa mga sugatan. Aalamin din kung lumabag ba sa dapat na sukat o taas ang container van o kung bumaba ang overpass dahil sa pag-aaspalto sa kalsada. Kim Salinas ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nag-evacuate po ang ating mga kababayan na nakatira po sa likod ng ating punta mo na kayo sa evacuation center. Doon sa evacuation center. Tulungan mga brad. Patuloy po ang operasyon ng pulisya sa Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City para isilbi ang arrest warrant kay Pastor Apollo Kibuloy. Detalye tayo sa ulat on the spot ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV. James? Yes, Rafi, lumahok si Vice President Inday Sara Duterte sa selebrasyon ng anibersaryo ng Kingdom of Jesus Christ. Kagaya nga sa mga nauna ng pahayag ng BC ay humingi ito ng tawad sa mga membro ng Kingdom of Jesus Christ sa kanyang paghikayat na iboto si President Bongbong Marcos Jr. sa nakaraang eleksyon. Dagdag pa niya na hindi agad siya nakarating dahil kasama rin daw ang kanyang opisina sa mga inaatake at hindi niya pwedeng iwan ang kanyang kasama. Hindi naman malinaw kung ano ang ibig sabihin ng Vice Presidente dito. Pero matatadaang tinalakay sa Kamara ang budget ng OVP noong isang linggo. Kapansin-pansin naman ang mapayapang magdamag sa labas ng KOJC compound. Bagamat alerto pa din ang mga riot police na nakabantay sa 2 gate nito. Samantala,
Plano raw ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na kasuhan ng Davao RTC judge na nag-issue ng temporary protection order upang ipatigil ang ginagawang police operation sa KOJC. Sagot dyan ni Attorney Israelito Torion, ang Chief Legal Counsel ng KOJC, na hindi naman daw kinukwestiyon ng writ of amparo ang bisa ng warrant of arrest laban kay Pastor Kibuloy at sa mga kasama nito, kundi ang marahas na pagpapatupad dito nang nagresulta ng pagkalabag ng karapatan, kalayaan at seguridad ng mga taong hindi naman kasali sa nasabing warrant of arrest. Rafi, ngayon nga ang ika-10 araw mula nang pasukin ng kapulisan ang Kingdom of Jesus Christ dito sa Buhangin, Davao City. Kung kaninang madaling araw ay mapayapa rito, ngayon kabaliktaran ang nangyari kaninang pasadong alas 9 ng umaga nang iutos ni Pro 11 Director General Nicolas Torre ang pagbukas nga ng Emerald Gate na ating nakikita dito sa aking likod. Bagay naman na inalmahan ng mga membro ng KOJC na babahala umano sila na baka may ipuslit ang kapulisan ng mga kontrabando dito sa gate na ito, lalo pa at wala umanong scanner dito sa Emerald Gate. Hamon nila ngayon sa Police Regional Office 11 na payagang makapasok ang media sa loob upang makita ng personal ang tinatawag nilang lagusan at kumpirmahin kung wala ba talagang ginaganap na drilling operation sa loob ng KOJC compound. Rafi? Maraming salamat at ingat, James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Balita mula sa international music scene, kinumpirma ni Adele na magkakaroon siya ng long break sa kanyang music career. Inanunsyo yan ni Adele matapos ang kanyang 10-night show sa Munich, Germany ayon sa Billboard. Magaganap ang long break matapos ang kanyang Las Vegas residency. Sabi ni Adele, kailangan niya lang magpahinga. Sa loob kasi ng 7 taon ay naging focus siya, building a new life for her at gusto raw niyang matupad ito. Ito ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Rafi Tima. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.